Father Lito Santos, Remedios Santos, Diling Tizon, Lea Pedragosa, Angelita Socorro, and Johan Angela Villafuerte, Rodrigo de Guzman, Juanita Domingo, Bob and Babes Maymay, Joylyn Aquino, Joanne Malinaw, Aristeo Hillego, Zaira Alayon, Jesus Serrano Jr., Emerson Casino, Noli Hernandez, Rustica de los Santos, Rolando Hernandez, Isaac Casino, Kenji Garcia, Domnina Halili, Jose Maria Alngog, Ana Patricia Calderon, Raning Consulta and Salvacion Subido, Pauline Brian Ocampo. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Aurea, Bernardino, Ramon, Melba, Nelly, Urbano, Agripino, Primitiva, Pampino Sr., Juanito Sr., Juanito Jr., Gina, Lumia, Lydia, Bernabe Sr., Diego Jr., Rodrigo, Alipio, Ofelia, Rosita, Angelica, Pedro Sr. and Jr., Melchor, Tirzo, Arnold, Condradino, Martina, Ronald, Rosalina, Lenny, Nelson, Ega, Junicio, Nigel, Henry, Father Nomar, Father Paul, Monsignor Venco, Father Jean, Dr. Luis, Father Manny, Ferdinand, Father Joseph, Father Neri, Father Fred, Andres, Virginia, Donato Ramon, Teresa Ramon Jr., Joel, Ruth, Socorro, Adoracion, Melencio, Anastasia, Angel, Chofila, Honorata, Mercedito, Fortunato, Narcisa, Marcela, Fernando Jr. and Sr., Danica, Vivian, Silvino Sr., Amor, Alfonso Sr., Juanita, Roberto Sr., Sister Antoine, Sister Elian, Amos, Ofelia, Mary Vic, Manuel, Roberto, Ramon, Felicita, Marie Christine, Joseph Arthur, Eustacio, Vitaliana, Antonio, Lilia, Eduardo, Manuel, Rolando, Maria Beatriz, Nilda, Ruben, Maria Luisa Salvacion, Benjamin Sr., Juana Gloria, Gia, Nazario, Apolinario, Pepe Pilar, Eladio, Diosdado, Francisco, Paula, Felix, Victoria, Anita, Rita, Elena, Teresita, Julita, Johnny, Rico, Antonio Sr. and Jr., Juanita, Mirna, Amelia, Reynaldo, Sonny, Rachel, Bricio, Joseph Sr., Junicia, Paula Marie, Shoni, Milagros, Federico, Socorro, Fatima, Carmen, Venancio, Celerina, Simon, Sol Jr., Magdalena, Cristina, Delia, Agnes, Roque Jr., Bernardo, Marvin, Domingo, Celedonio, Noel, Benita, Yolanda, Florentina, Rodrigo, Juliana, Ramon, Carol Jean, Renato, Marvin, Junicia, Melesio, Jose, Bonifacio, Romulo, Elias, Joselito, Bonifacio, Alfredo, Eugenio, Florentina, Patricia, Rosalina, Apolonio, Dominga, Visitacion, Pedro, Clarita, Segundino Jr. and Sr., Salvador Jr., Hospicio, Eldrida, Tita, Rosemary, Arian, Leonicel, Reynaldo, Mark, Alvin, Pablo, Edita, Carmelita, Estelita, Junicio, Lorenzo, Lucina, Antonio Sr. and Jr., Martin, Maria, Raymond, Maria Consolacion, Sevillano, Felix, Nicasio, Margarita, Rodrigo Sr., Amada, Loreto, Luis Sr. and Jr., Antonio, Dario, Jesus, Juanita, Pedro, Antonio, Arturo, Ruperto, Avelina, Baltasar, Librada, Ernesto, Dominador, Trinidad, Rolando, Luz, Bernardo, Avelina, Martina, Vivian, Arwil, Emperatriz, Leonardo, Diego, Asuncion, Joaquin, Prisco, Francisco Jr. and Sr., Marciana, Rex, Rick, Trevor, Ralph, Dorothy, Jean, Margarito Sr. and Jr., Erlinda, Merlin, Francisca, Priscilla, Juan Sr., Erlinda, Miguel Sr. and Jr., Francisco, Pilar, Raul, Romeo, Narcisa, Marcela, Rolando, Siegfried, Rosalie, Davidico, Rocco, Ferdinand, Isaac, Visitacion, Bonifacio, Rogelio, Annalisa, Rosalie, Virgilio, Jose, Rosita, Berto, Loreto, Sabas, Tarsila, Alfredo, Virginia, Yuliterio, Darlita, Celestino, Junicia, Monico, Porcencia, Ereneo, Emerita, Ambrosio, Rosa, Bienvenido, Felicitas, Balbino, Iluminada, Joshua, James,
Petronilo Luis Purificacion, Rebecca Romeo Loreto Sr. and Jr. Socorro Ray, Monico Carmen Hortensia Uliterio Trinidad Taday Family, Asuncion Joaquin Prisco Ernesto Bonifacio, Roger Jose Urbana, Aquilino Rosita Annalisa Virgilio Sabas, Anselmo Sr. Roberto, Luis Lilian at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na wala na pong nakaalaala. Ngayon po ay ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Ryan Salvacion. Sabayan po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga minamahal na kapatid, ating ngayong ipinagdiriwang ang ika-4 na linggo sa karaniwang panahon, at siya rin po ang linggo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Si Moises ang unang propeta at mambabatas ng Israel. Subalit ipinahayag niya na balang araw, isusugo ng Diyos ang propetang higit pa sa kanya. Natupad ang pahayag na ito sa pagdating ni Jesus. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipinagsasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang iyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng iyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila'y nakinabang. Bagamat malaya ang lahat na maglingkod ayon sa kanyang katayuan sa buhay, naniniwala si San Pablo na higit na malayang makapaglilingkod sa Panginoon
ang Kristiyanong walang asawa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakita ng lalaking may asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit, ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo, hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko ay madala kayo sa maayos na pamumuhay at nanlubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, yat sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral. Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya." At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-4 na linggo sa karaniwang panahon at siya rin po ang linggo ng salita ng Diyos, the Sunday of the Word of God. Kung saan ang simbahan ay tinuturuan tayo, we're being encouraged by the church to read the Holy Bible because the Bible expresses to us the will of God, because the Bible contains
the Word of God, ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Kaya nga ho, the Bible here is enthroned because it emphasizes to us the importance of reading, reflecting, meditating, and praying upon the Word of the Lord. Sa una po nating pagbasa, galing po sa aklat ng Deuteronomio, si Moises po, ang propeta ng Diyos, ay nagbigay ng isang pangako sa bayan ng Israel. Napaka-importante po ng pangakong ito dahil ito po ay matutupad sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At si Moises po ay nabuhay sa daigdig na ito approximately 1,500 years before the coming of Jesus. So, matagal na panahon naghintay para matupad yung pangako ni Moises. Ano ba yung sinabi niya sa mga tao sa Israel? Na magpapadala ang Diyos ng isang propeta na katulad ko at sasabihin niya sa inyo kung ano ang aking kalooban para sa inyo. Okay? A prophet like me will be raised up by God Himself among you. Napaka-importanting pangako. At ang pangakong ito ay natupad nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil si Kristo ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. So ibig sabihin, yung propeta, mensahero ng Diyos na ipinangako ni Moises sa mga tao ay ang Diyos mismo na nagkatawang tao. So, this is very important, my dear brothers and sisters, kasi kung ano yung gustong sabihin ng Diyos sa atin, ay hindi na sa pamagitan ng kung sino pa mang mga propeta, kundi sa pamagitan na ng kanyang nag-iisang anak. So, ibig sabihin, ibinigay ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin sa kanyang pagpapadala ng kanyang anak. Kaya nga ho, nang si Kristo ay pumasok sa sinagoga sa araw ng pamamahinga, ay nagturo po siya doon. Yung sinagoga ay isang napaka-importanting lugar para sa mga taga-Israel, para sa mga Hudyo. Kasi po sa sinagoga, doon po nagtuturo, doon po nag-aaral, at doon po pinagninilayan ang salita ng Diyos. So pumupunta po doon yung mga tao, lalong-lalo na po yung mga kalalakihan, yung mga guro, upang sila ay mag-aral ng salita ng Diyos sa araw ng pamamahinga. Dahil si Kristo po isang Hudyo na tapat, siya rin po ay pumunta sa araw ng pamamahinga doon sa sinagoga. At nang siya ay nagturo sa kanyang interpretasyon sa salita ng Diyos, ay namangha ang mga tao dahil ang kanyang turo ay may kapangyarihan. He taught with authority. Hindi katulad ng ibang mga guro, katulad ng mga eskriba sa panahon na iyon. Kung kaya, the people were amazed, namangha sila sa turo ng ating Panginoong Jesucristo dahil ngayon, ang nagsasalita ay ang Diyos na mismo sa kanyang mga tao. At nang habang siya ay nagsasalita at nagtuturo, ay may pumasok na isang lalaki na sinapian ng masamang espiritu. At ito pa ho yung nakakamangha, my dear brothers and sisters, yung demonyo na sumapi sa lalaking ito ay kilala ang ating Panginoong Jesucristo kung sino siya. Sabi niya, ikaw ang banal na mula sa Diyos. You are the Holy One of God. Yung ibang tao sa sinagoga, hindi kilala kung sino si Kristo, pero yung demonyo, kilala niya si Kristo. And this is very important. Kasi, yung demonyo, kilalang kilala kung sino si Kristo, pero walang pananalig kay Kristo. So, ang ibig sabihin, ang pagiging isang disipulo, pagiging isang Kristiyano ni Kristo, ay hindi lamang ang pagkilala kay Kristo, kundi ang pananalig at paniniwala kay Kristo. So kung kilala lang natin si Kristo, alam nating Diyos siya, katulad ng demonyo, ay wala ho tayong kinaibahan sa demonyo. So in other words, the Christian, the follower of Jesus, is the one who believes in Jesus and who follows His word. Yung sumusunod po sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. So ibig sabihin,
ang pagkakakilalan kung sino po tayo ay kung papaano natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Kaya nga ho, sa ating ikalawang pagbasa, galing po sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sinasabi po niya sa atin, ano yung mensahe talaga ni San Pablo? Ibigay ang inyong sarili sa Diyos. Tuparin ang kalooban ng Diyos. Sa kung anumang estado na meron kayo, ibigay ang sarili sa Diyos. So, ano ho ba yung estado natin? Ano ba yung circumstansya ng ating buhay? Diyan po natin makikita kung papaano natin sinusunod ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi na yung ano yung iniisip ko, hindi na yung kung ano yung kagustuhan ko, pero tinatanong ko palagi, ano ho ba yung kalooban o kagustuhan ng Diyos para sa akin? At saan po natin yan makikita? Saan po natin mababasa? Saan po natin maririnig? Sa Biblia. Nandyan po ang kalooban ng Diyos, ang kanyang salita para sa ating lahat. Kaya nga ho, napaka-importante mga kapatid, na sa ating buhay, ang ating gabay ay hindi ang ating sariling salita, hindi ang salita ng ibang tao, kundi ang salita ng Diyos. Dahil kailanman ang salita ng Diyos ay hindi magkakamali. Ang kalooban ng Diyos ay hindi magkakamali. Kung makikita natin ang mga nangyayari sa mundong ito, sa ating lipunan, ano ho ba talaga ang problema? Ang mga tao ay hindi na nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang pumatay, pumapatay. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magnakaw, pero nagnanakaw. Ibig sabihin, lahat ng problema ng lipunan, ng daigdig, ay galing sa isang disposisyon na kung saan hindi na nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay para sa ating kabutihan. At kung hindi ito sinusunod, ito ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya maraming mga nangyayaring hindi maganda, masamang mga pangyayari sa ating lipunan dahil hindi po sinusunod ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po yung ibinibigay sa atin ngayon ng ating mga pagbasa. Salita ng Diyos, paniwalaan natin, sundin natin ang ating Panginoon Jesucristo, at dyan lamang po tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, na kung saan tayo ay totoong magiging maligaya, masaya, kapiling ang Diyos, puno ng kanyang pagmamahal. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Diyos, Ama, na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawang tao, na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad at ialing kanyang buhay para sa lahat. Taimtim tayong manalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga relihiyosong nagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at
sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ng ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maghatid tayo, mabatid natin ang ating kakulangan sa mga pangangalaga at pagsasaalang-alang sa ating mga pangkalahatang tirahan at sa mga kasama nating tumitira dito upang tayo'y maging mas maaruga, maunawain. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mong iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong panyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapak na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng araw at gabi. Iyon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuluyan sa iyong kaliwanagan
Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, itong naghaalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po tayo. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili, upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos, at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo. Ang parokya ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa Navotas, Talim Island, Cardona, Rizal, ay kumakatok sa inyong butihing puso upang inyong tangkilikin ang aming produktong dried ayungin at mani. Sa bawat sentimong tulong sa pamamagitan ng pagbili ninyo ay napakalaking tulong sa aming parokya, gayon din sa mga taong gumawa nito. Sa mga nais pong bumili ay maaari po kayong pumunta sa kanilang pwesto sa likod ng simbahan. Maraming salamat po. Nagpapasalamat, Reverend Father Randy Pascua, Kura Paroko, Parokya ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsaipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa panampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong ibinigay, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.